Hello po mga kapatid, isang pinagpalang umaga na naman po sa ating lahat mga kapatid. Nandito na naman po ako para magbahagi ng salita ng ating Diyos. Pero unahin po natin ang manalangin para humingi na naman tayo ng guidance, ng protection, ng karunungan sa ating Diyos. Ano po, samahan niyo po ako. Magsiyo po tayo. Yes, oh God. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming Diyos na banal. Hindi kami nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo, Lord. Maraming salamat. Una sa pagising mo naman sa amin ng maayos at malakas ang aming katawan. Salamat po. At salamat sa pagkakataon na naman ay pinagkaloob mo na kami po ay makapakinig, makapagbasa, makapag-aaral po ng iyong mga salita, O Diyos, ng iyong makapangyarihang salita, O Diyos. Muli mo po kami samahan, turuan, gabayan, buksan yung aming puso at isipan para lahat ng maririnig namin, Lord, ay lubusan naming maintindihan. Samahan mo rin po ako, turuan at gabayan, Lord, para lahat po ng aking sasabihin ay galing lamang po sa iyong salita, O Diyos. Salamat po, Lord. Salamat po muli, Lord, sa pagkakataong ito. Kiniklaim namin na ito'y tagumpay dahil kasama ka namin, Lord. Kasama ka namin. Narito ka sa aming kalagitnaan. Salamat po. Muli, Lord, pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba ka namin sa tanging pangalan na aming Panginoong Hesus at sa pakitipisan ng Banal na Espiritu. Lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Hello po ulit mga kapatid, isang pinagpalang umaga po muli sa inyong lahat mga kapatid. Bago po ako mag-umpisa ng aking sharing ngayong umagang ito, anyayahan ko lang yung mga bago dyan po sa aking channel na huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe. Paki-like and share niyo po yung aking mga videos at paki-click din po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago at iba ko pang i-upload. Salamat mga kapatid, salamat. Mga kapatid, ang aking share sa inyo ay dito pa rin sa Roma. Pero chapter 5 na po yung aking i-share sa inyo. Dito po sa verse 10 to 11 po. Ulitin ko lang, Roma chapter 5 verse 10 to 11. At ito po ay may pamagat na ang bunga ng pagtanggap ng Diyos. Ulitin ko, ang title po nito, ang bunga ng pagtanggap ng Diyos. Bago natin puntahan yung verse 10 to 11, ano-ano nga ba yung mga bunga nito? Alam natin, napakaraming bunga ang idinudulot ng pagtanggap ng Diyos sa atin bilang kaibigan, anak, iyan po. At napakaraming bunga. Kahit saan tayo magbasa sa part ng Bible, napakaraming bunga, napakaraming idudulot na magaganda nito nang tanggapin natin ang ating Panginoong Hesus bilang tagapagligtas, nang magbalik loob tayo sa ating Diyos. Napakaraming bunga. Pero kuminsan ang nakikita natin yung paghihirap, yung kalungkutan, yung sakit at karamdaman, hindi natin talaga nakikita yung tunay na bunga nito nang tayo ay lumapit, magtiwala, sumampalataya sa ating Diyos. So basahin natin yung mga ilan po dito sa chapter 5 bago natin puntahan yung aking devotion na verse 10 to 11. Ito po. Sabi po muna dito sa verse 1, sapagkat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya, mayroon na tayong mapayapang ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Una pa lang po, di ba? Verse 1 po yan. Sapagkat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya, nang magbalik loob tayo, nang magtiwala tayo, nang sumampalataya tayo sa ating Diyos. Ano po nang tanggapin natin ang Panginoong Hesus? Napawalang sala na po tayo sa lahat ng ating kasalanan. Nakikita niyo po ba yung bunga
Ulitin ko lang, sapagkat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya, mayroon na tayong mapayapang ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Verse 2, sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo, tinamasa natin ang kagandahang loob ng Diyos. Diba? Naging mabuti na ang ating pamumuhay, naging maayos, naging maganda, naging masagana. Diba? Dahil naranasan na natin ang kagandahang loob ng ating Diyos. Bilang mga mananampalataya, bilang mga nagbalik loob sa Diyos, sumampalataya sa Panginoong Hesus, tinanggap ang Panginoong Hesus bilang tagapagligtas, hindi na po natin dapat iniisip pa yung mga nararanasan natin na kakulangan, yung sakit at karamdaman, dahil may Diyos na tayo na kilalang lubos. Meron na tayong Panginoong Hesus sa ating mga buhay. No, ang iniisip natin na lang dapat yung magagandang ginagawa ng Diyos sa atin, yung mga pagdinig ng Diyos sa ating mga panalangin, yung pagpapalang ating natatanggap. Kung minsan kaya lang naman tayo kapos sa sarili nating ginagawa. Minsan, yung salitang ubos-ubos biyaya, di ba po, marami naman akong pera ngayon, mamimili ako, kakain ako, gagawin ko yung gusto ko, at pagtapos wala, nakatunganga. Wala na naman, ano na naman tong buhay na to, di ba? Yun tuloy yung naiisip natin, hindi yung magandang ginawa ng Diyos sa atin, kundi yung ginawa natin mali. Yun na lang yung naiisip natin. Dapat may pagpapala. Pag may pagpapala, hihingi ng tulong, ng gabay, ng karunungan sa Diyos kung paano gagamitin yung pagpapalang yun. Tama po ba? Ano pa? Ulitin ko lang verse 2, sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo, tinamasa natin ang kagandahang loob ng Diyos. Sabi pa rito, at tayo'y nagagalak dahil sa pag-asang tayo'y makakabahagi sa kanyang kaluwalhatian. Hindi lamang yan, sabi sa verse 3, ikinagagalak din natin ang mga kahirapang ating tinitiis dahil alam nating ito'y nagbubunga ng pagtsatsaga. No? Hindi yung reklamo, hindi yung konting kibot, naku ito na naman, wala na naman, naku ito na naman, bayaran na naman. Diba? Pag mayroon tayong nararanasan, lalo tayong nagtsatsaga. Aantayin ko kasi nagdasal ako, nanalangin ako kay Lord, humingi ako, mag-aantay ako patiently, at patuloy ako magpipray, patuloy akong gagawa ng mabuti habang inaantay ko yung aking kahilingan sa Diyos. Diba nagiging matyaga tayo na dapat nating pinagpapasalamat? Diba napakarami pong bunga, no? Napakarami po. Verse 4, at ang pagtsatsaga ay nagbubunga ng mabuting pagkatao. Kasi nagiging matyaga ka. Kahit alam mo mahirap, ginagawa mo, nagtsatsaga ka, nagpe-pray ka, humihingi ka ng kalakasan sa Diyos, humihingi ka ng karunungan, di ba po, para mapagtagumpayan yung ating mga pinagdadaan ng paghihirap. Dahil alam natin, magbubunga ito ng maayos at tama. Ito na nga ang sinabi, no? Sinagot tayo na sabi rito sa verse 4, at ang pagtatyaga ay nagbubunga ng mabuting pagkatao, at ang mabuting pagkatao ay nagbubunga ng pag-asa. Umaasa tayo na ipagkakaloob ng Diyos yung ating hinihingi sa Kanya sa tamang panahon. Amen po. Nagiging matyaga tayo, nagiging pasensyoso tayo dahil sa pagtitiis natin. Amen po. At verse 5, dito na po ako magtatapos at pupunta na tayo sa aking devotion sa verse 10 to 11. Sabi po sa verse 5, at hindi tayo binibigo ng pag-asang ito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinubuhos o ibinuhos na sa ating mga puso
sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin. Ulitin ko, verse 5. At hindi tayo binibigo ng pag-asang ito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay binuhos na sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na kaloob sa atin. Diba, nagtsatsaga tayo. Alam natin ibibigay ng Diyos. Kaya ibinuhos na sa puso natin. Yung alin? Yung ibinuhos na sa puso yung sabi rito, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos na sa ating mga puso. Binuhos na sa pamamagitan ng Holy Spirit na nasa atin. Kasi umaasa tayo, nagagalak tayo, ibibigay ni Lord yun. Alam po sa tamang panahon. Minsan nga, di ba, dumao maraming beses na kapag humiling tayo, kaagad nandyan na. Di ba po? Minsan iniisip pa lang natin na dapat ganito, dapat ganyan. Mananalangin ako kay Lord. Pero mamaya lang meron na. May sagot na, may tugon na. Diba? Minsan may ginagamit pa ang Diyos na tao para tayo tulungan. Diba po? Sumasagot ka agad ang ating Diyos dahil mahal niya tayo. At yun yung kinagagalak natin. Nakikilos ang Diyos sa ating mga buhay. Natutugunin ng Diyos yung ating mga panalangin, yung ating mga kahilingan sa Kanya. Dahil totoo ang pagmamahal ng Diyos sa mga tunay na sumasampalataya sa Kanya at tunay na tumanggap sa Panginoong Yesus. At pupunta na po tayo sa aking devotion dito nga po sa verse 10 hanggang 11. Pakinggan po natin ang salita ng Diyos. Dati tayo'y mga kaaway ng Diyos. Dati tayo'y mga kaaway ng Diyos. Ngunit, tinanggap na niya tayo bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. At dahil dito, tiyak na maliligtas tayo sapagkat si Kristo ay buhay. Verse 11, at hindi lamang iyan, tayo'y nagagalak dahil sa ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus, sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, sapagkat dahil sa Kanya ay tinanggap tayo bilang mga kaibigan ng Diyos. Pwede na tayong lumapit, pwede na tayong humingi, pwede na tayong magsumbong sa ating Diyos sa pamamagitan niyan ng ating Panginoong Hesukristo. Noong dati, makasalanan tayo, dati madalas tayong magkamali, magsalita ng hindi maganda, mag-isip ng hindi maganda, yan yun. Pero dahil sa ating pananampalataya sa ating Diyos, sa pananampalataya natin sa ating Panginoong Hesus, sa pamamagitan ng pagtanggap natin sa ating Panginoong Hesus bilang tagapagligtas, nakita ng Diyos yung puso natin at ibinuhos niya yung pag-ibig niya. Pinakita niya, pinadama niya sa atin dahil sa ating pananampalataya sa Kanya. Kaya ginawa na tayong kaibigan ng ating Diyos. Sino yun? Ikaw, ako, tayong lahat ginawang kaibigan ng ating Diyos. Yan po ang katotohanan. Kaya may kaibigan na tayong malalapitan, may hinga ng tulong, masusumbungan. Kung merong nakapagsalita sa atin ng hindi maganda, pwede tayong magsumbong. Sabi nga, di ba sa Biblia, hindi tayo gaganti. Ang Diyos ang bahala. Siya ang gaganti. Kaya magsusumbong lang tayo sa Kanya. Sa Kanya lang tayo magsasalita, sa Kanya lang tayo hihingi ng tulong. Yan po yung dapat natin ginagawa. Dahil meron na tayong Diyos at itinuring tayong kaibigan ng ating Diyos. At sinasabi nga natin, mga kapatid, tayo'y mga anak ng Diyos. Siya ang gumawa sa atin. Kaya pwede rin natin sabihin, anak tayo ng Diyos. Dahil ang Panginoong Hesus, tinuring tayong mga kapatid. Diba? So, anak din tayo ng Diyos. Yun nga lang, kailangan nating sumunod sa ating Diyos. Bilang magulang, di ba po? Dapat sumusunod tayo.
Dahil ang mga suwail sa magulang, sabi mismo sa Biblia, ay hindi nagiging maayos ang buhay. Hindi nagkakaroon ng mahabang buhay yung mga suwail ng mga anak, mga kapatid. Kaya hindi rin tayo dapat maging pasaway sa ating amang nasa langit, yung Diyos Ama natin. Dapat sumusunod tayo, hindi tayo sumusuway. Kasi tinuring na nga tayong kaibigan, tapos bad pa tayo sa Kanya. Paano pa tayo magiging kaibigan kung bad naman yung ginagawa natin? Di ba po? Dahil mabuti ang Diyos, mapagmahal ang Diyos, dapat mabuti rin tayo at mapagmahal. Yan po yung tinuturo sa atin. Ngayon, napakaraming bunga, no, na narinig natin dito sa chapter 5, mga kapatid. Umaasa talaga tayo. May maayos na buhay na tayo. May maayos na ugnayan na tayo sa ating Diyos. Kaya wag na natin niya pabayaang mawala pa sa ating mga buhay. Yung connection natin sa ating Diyos dapat hindi na napuputol kahit kailan. Anuman yung pagdaanan natin, anuman yung mga pagkukulang natin, anuman yung mga patinding nararamdaman natin sa ating mga puso, ilapit natin sa ating Diyos. At siya ay nakikinig, mga kapatid. Nakikinig siya. Pagka talaga malinis ang puso mo, nalalapit sa Kanya, hihingi ka ng tulong, malinis, papakinggan tayo ng Diyos. Pero kung dahil sa galit natin, nananalangin ka, nakakapagsalita ka tuloy na hindi maganda, tandaan natin hindi tayo napapakinggan ng ating Diyos. Hindi tayo napapakinggan ng ating Diyos. Kaya dapat maayos, tama ang ating sinasabi, ang ating inilalapit, no? Yung maayos at magandang motibo, yung ating mga sasabihin at yung paghingi natin sa ating Diyos. Ulitin ko lang, dahil dati tayo kaaway, ngayon ay hindi na. Nagbalik loob na tayo sa ating Diyos. Tinanggap na natin ang ating Panginoon, sumampalataya na tayo sa Kanila. At lagi na tayong humingi ng tulong ng gabay sa banal na Espiritu, yung kaloob ng Diyos sa atin. Di ba yung Holy Spirit na nasa atin? Kaloob ng Diyos. Kung sa Kanya na tayo nagsasalita, humihingi ng tulong. Kaya maayos at maganda na yung ugnayan natin sa ating Ama na nasa langit. Ano po? Yan po yung tinuturo, sinasabi at pinapaalala sa atin ng Diyos ngayong umagang ito. Kaya salamat sa ating Diyos. Salamat sa Kanyang salita. Salamat. Napakabuti ng Diyos sa atin. Kaya ulitin ko lang, lagi natin ipagpasalamat lahat ng ginagawa ng Diyos sa atin. Even yung pagsubok, dahil gusto ng Diyos maging matatag tayo, maging malakas, maging matindi yung ating pananampalataya sa Kanya at umasa tayo sa Kanya. Na darating din yung oras, magiging maayos, masaya, masagana, payapa at tagumpay din tayo. At mas pa yung gagawin niya, no? Mas mabuti, mas maganda, mas payapa, mas maunlad na pamumuhay ang ipagkakaloob natin sa Diyos. Ang ipagkakaloob ng Diyos sa atin. Sumampalataya lang tayo sa Kanya ng totoo. Amen po. At yan po yung aking sharing ngayong umagang ito, mga kapatid. Yan po yung aking devotion. I pray marami tayong natutunan. I pray na isabuhay natin ito. Balikan nyo po ito, basahin nyo rin po, at ibahagi nyo rin, i-share nyo rin po ito sa inyong mga mahal sa buhay. Huwag nating gawin na napakinggan lang, tama na yun. Hindi po. Balikan natin ito, basahin natin ito. Basahin ulit, at i-share nga po sa ating mga mahal sa buhay at sa ating kapwa. Ano po, salamat sa ating Diyos. Salamat sa pakikinig niyo, mga kapatid. Salamat. Muli tayo mananalangin. Pagpapasalamat natin ang pagkakataong binigay ng ating Diyos na tayo ay Kanyang kausapin. Magsiyo po tayo. Yes, oh God, hallelujah. Hallelujah. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming Amang banal
Muli kami nagpupuri at nagpapasalamat sa inyong kabutihan, sa inyong pagmamahal sa amin. Lalo-lalo na Lord sa pagkakataong ito na ipinagkaloob mo po sa amin para magbasa, mag-aral, makinig ng iyong salita. Salamat po. Salamat sa napakaraming magagandang bagay na ibinibigay mo sa amin. Dahil yung pagsubok na nararanasan namin, ito'y maganda rin na ginagawa mo sa aming buhay. Dahil tumatatag kami, lumalakas lalo yung aming pananampalataya sa iyo. Umaasa kami. Lalo kaming umaasa sa iyong mga pangako. Kaya maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyong kabutihan, sa inyong pagmamahal. Salamat. Tinuring mo kaming mga kaibigan. Salamat. Naniniwala ako, Lord. Hindi lang kaibigan. Hindi tinuring mo kami tunay na mga anak. Noon, makasalanan kami, pero dahil sa iyong kabutihan, Lord, inalay mo yung anak para kami lahat ay mapatawad sa aming mga kasalanan. Kaya nang ipako ang Panginoong Hesus, mamatay at ilibing, at nang siya'y mabuhay, kami napatawad mo na. Kami itinuring mo ng kaibigan. Salamat po, Ama. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Salamat. I pray na maisabuhay namin ang aming mga naririnig, nababasa, napapag-aralan na iyong mga salita. At tulungan mo po kami. Bigyan mo po kami ng wisdom, knowledge, and understanding, O God. Lakas ng loob, O God, para ihayag din ito sa aming mga mahal sa buhay at sa aming kapwa. Salamat po. Napanalangin ko rin, Lord God, na ang lahat ng nakapanood nito ngayon, lahat ng nanonood nito, Lord God, pagpalain mo po sila, ingatan mo po sila, gabayan mo po sila, proteksyonan mo po sila, dagdagan mo po yung kanilang pananampalataya, O God. Lord, ipagkaloob mo po yung kanilang mga pangangailangan sa buhay, Lord God, yung kalakasan ng physical na pangangatawan, Lord God, yung mga pangangailangan everyday, Lord God, pagkain, inumin, Lord God, pambayad sa mga dapat nilang bayaran, Lord God, at gamitin mo rin silang pagpapala sa ibang tao. Salamat po, Lord. Salamat. Salamat sa pagpapagaling mo sa lahat na may sakit at karamdaman. Salamat sa pag-ayos mo ng bawat pamilya, sa bawat bansa, lalo-lalo na sa bansang Israel na yung pinili, magiging maayos, payapa na, masagana, at tagumpay na ang kanilang buhay, ang kanilang bansa, Lord. Sa pangalan ng Panginoon Jesus, huwag mo rin pong pabayaan, Lord, ang Pilipinas. Maging maayos din kami, payapa, masagana, at tagumpay, nagkakaisa, nagtutulungan, Lord, sa pangalan ng Panginoon Jesus. At buong mundo, lahat ng bansa, dalangin ko po, magkaisa, magtulungan, Lord, at magkaroon, Lord, ng takot sa iyo. Salamat po, Lord. Salamat aming Ama. Salamat, Panginoon Jesus. Salamat, Banal na Espiritu, sa katagumpayan ng aming gawain ito. Salamat po. Salamat po sa pagdinig mo po ng aming mga panalangin at pagtugon ng aming panalangin. Kiniklaim namin ito, Lord God. Pinagkaloob mo ng aming mga panalangin. Salamat po. Salamat po. Muli, Lord, pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba ka namin sa matamis at makapangyarihan pangalan ng aming Panginoong Hesus at sa pakikipisan ng Banal na Espiritu. Lahat tayo ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen po. Amen, Amen. Salamat sa ating Diyos. Salamat sa ating Diyos. Salamat sa Panginoong Hesus. Salamat sa Banal na Espiritu. Salamat din sa pakikinig niyo, mga kapatid. Lagi po kayong mag-iingat. Lagi po kayong magdadasal. Huwag niyo pong kalimutan na magdasal. Dahil tutugunin ng Diyos ang bawat panalangin niyo. Ang bawat panalangin natin. God bless po sa inyong lahat. At God bless po sa ating lahat.